Kai Soto, hahabol nga ba sa Gilas Pilipinas? PBA trades nagsisimula na. Kasali nga ba sa mga trades ang Barangay Ginebra? Ngayon nakasalukuyang nasa bakasyon ang PBA ay todo na ngayong paghahandang ginagawa ng iba't ibang kupunan. At as of now, mainit yung galaw ngayon pagdating sa mga trades. Maraming kupunan ang nagpapalakas at ang mga player nga na pinag-aagawan ay itong si Cedric Berfield at Joshua Monzon. Si Monzon ay pinag-aagawan ngayon ng TNT Tropang Giga, Converge, Fiverexers at iba pa. Kay Joshua Monzon ay hindi interesado ang Barangay Ginebra. Pero pagdating kay Cedric Berfield ay pasok sa conversation ang Barangay Ginebra dahil mismong si Coach Timko na yung nagbanggit noon sa kanyang naging latest interview na possible nilang i-consider ang pagkuha kay Cedric Berfield kung sa tingin nila ay babagay ito sa kanilang kupunan. Maging si Cedric Berfield gusto ring makapaglaro sa Barangay Ginebra. Pero after noon, wala na tayong naging balita kung kukunin ba ng Ginebra si Cedric Berfield. Ang pinakamaingay nga ngayon pagdating sa trade ay ang TNT Tropang Giga. At ang dahilan nga niyan ay sunod-sunod na nabibigo ang TNT Tropang Giga sa finals. At ang pinaka-latest nga ay tinalo sila ng Barangay Ginebra. Kaya naman gigil si Chot Reyes na makabawi kung saan handa na nilang bitawan si Ray ng Batak. Inoffer na nga nila ito sa Titan Ultra kapalit ni Joshua Monzon. At the same time, inoffer rin ng TNT si Ray ng Batak sa Blackwater sa pag-asang makuha si Cedric Berfield. Ngayon, TNT talaga yung pinakamainit at agresibo pagdating sa trade. Ang Magnolia Hotshots ay may plano. Ang San Miguel Birme naman ay mukhang tapos na sa trade matapos nilang makuha si Jeric Ahanmisi. Sa Barangay Ginebra naman ay hindi pa sigurado dahil kasalukuyang nakafocus pa rin si Coach Tim Cone sa ating national team na Gilas Pilipinas. Pero possible nga silang gumalaw kung talagang magugustuhan nila si Cedric Berfield. Hindi naman kaya kumuha ng isang big man na kanilang mapapakinabangan dahil yan talaga yung kanilang problema. Kulang na kulang sila sa frontcourt position at mas lalong lalala yung problemang yan ng Barangay Ginebra once na tuluyan ng mag-retire si Japet Aguilar. 39 years old na nga si Japet at anytime ay i-aanunsyo na nito yung kanyang pagre-retiro. At kung ako sa Barangay Ginebra, hindi ko naaantayin pang magretiro si Japet bago kumuha ng bagong big man. Dahil kung makakakuha sila ng bagong big man na maaasahan, ay pwede pang makatulong si Japet sa kanilang magiging panibagong big man kung paano yung kanyang magiging role sa triangle offense. Ito ang real talk mga chong. Okay naman yung lineup ng Barangay Ginebra. Sa katunayan, nagawa nilang makuha ang kampyonato kahit pa kulang yung kanilang frontcourt position. Pero yung pinaka nagpanalo talaga sa kanila na itong Commissioner's Cup ay yung skills at talent ni Justin Brownlee. Pero paano kung wala na si Justin Brownlee sa Barangay Ginebra? Ano na yung mangyayari sa kupunan ni Coach Tim Cone? Alam din natin, malapit na ring mag-retire si Brownlee. Kaya naman dapat ngayon pa lang gawan na ng paraan ng Barangay Ginebra yung mga problema sa kanilang kupunan. Samantala, Kai Soto, hahabol nga ba sa Gilas Pilipinas? Ayon nga sa article na inilabas ng Spin.ph ay malabong makapaglaro si Kai Soto sa paparating na NBA Summer League dahil kasalukuyan pa nga rin daw nasa Pinas ang nasabing Pinoy big man. At ngayon na malabo na si Kai Soto na makapaglaro sa NBA Summer League, ang tanong ngayon ay kung hahabol ba si Kai Soto sa ating national team na Gilas Pilipinas. Mismong si Coach Tim yung sumagot niyan sa kanyang naging latest interview na kung hahabol daw si Kai Soto ay bukas palad nga daw nila itong tatanggapin. Sa katunayan, pwede pa talagang humabol si Kai Soto dahil ayon sa FIBA ruling ay pwedeng mabago yung lineup ng Gilas Pilipinas 24 hours
before the tip-off. Kaya naman, pwede pa talagang ihabol si Kai Sotto. Ang tanong lang, gusto bang humabol ni Kai Sotto? Mukhang ang problema nga kung bakit hindi nakapaglalaro si Kai Sotto sa Gilas Pilipinas ay hindi dahil sa NBA Summer League kundi dahil gusto nito ng malaking kontrata. Yan yung masakit na katotohanan. Kung magbibigay ang SBP ng malaking kontrata ay baka makahabol si Kai, pero kung hindi, malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Hahabol ba si Kai Sotto sa Gilas? Ano rin yung masasabi nyo sa mga PBA trades? Sasali ba ang Barangay Ginebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.